Tatlo ang anak ni Noah. Si Shem, si Ham, si Japheth. Okay. So, para hindi ako mahirapan mamaya mag-explain. This is Shem. Ang mga Japhethites nanggaling kay Japheth. So, isi-center ko ito, ha? Okay, you have Shem kasi this is Ham and this is Japheth. Okay. So, isi-center ko si Shem kasi mahaba ang diagram nito. Ayan. Okay. So, something like this. Ito ang tatlong anak ni Noah. Noah. Okay. So, dapat yung maintindihan, ano ba yung Israelite? Ano ba yung Jews? Ano ba yung Shemites? Nakuha nyo? Itong si Shem, may 5 itong anak. So, alisin ko muna sa eksena si Ham. Alisin ko sa eksena si Japheth. Focus tayo dito sa kay Shem. Kay Shem. Si Shem, may 5 pa itong anak. O, sino makakapagbigay? Si Shem. Tingnan nyo, sinong mga anak ni Shem? Si Shem po Sina Lud, Aram, ano po, pa? Tingnan nyo mabuti. si Elam, Ashur, Aksad. Arpakshad. Ashur. Opo. Yung mga anak ni Ashur, mga Shemites din? Opo. Yes, kasi anak sila ni Shem eh. Opo, Shem. Mga Si Shemite Ashur. Sino pa? Si Lud. Aram. Paksad. Arpaksad. Aram. Arpaksad. Sino pa? Si Aram. Lud. Aram po. Aram. Andyan na si Lud. Si Aram. Si Elam po. Elam. Si Elam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 po. 5 sila. Okay. Sino ito? Elam. Elam. Lahat ba yan ay Shemites? Opo. Opo. Okay. So mag-focus tayo. Hindi natin susundan yung kasi hindi mahirap nang sundan itong itong mga descendants ni na Aram, descendants ni na Elam. Hindi na importante sa atin yon at this time kasi ang hinahabol natin yung identity natin. Correct? Yung Hebrew. So lahat ng nagmula dito kay Ashur, kina Lud, kina Aram, kina Elam, lahat po yan ay Shemites. Nagkalat yan buong Asia. Opo, Shemite nation nga. Itong kay Ashur, ito yung Assyrians. Okay. Diyan nagsimula. Pero hindi lahat ng Assyrian by citizen na lahat na katira doon ay anak talaga ni Ashur. Dahil pinasok din sila ng mga foreigner at ang tawag din nila is Assyrians din. Nakuha nyo? So parang ganito. Pag sinabing Filipinos, lahat ba native-blooded? Hindi. May mga foreigner dito na naging Filipino na rin ang tawag by virtue of citizenship lang. Dahil dito sila nakatira. Kaya tinawag din Filipino. Although ang dugo, mga Kastila na. So katunayan, yung mga Kastila na pumunta dito sa atin, ang tawag mula sa Espanya, mga Filipino sila. Kasi nandito na sila sa Philippines. Although, tingnan mo, ang lahi hindi naman talaga Pilipino na kagaya natin. Mga dayo. Ganon din ang Ashur. Okay.
So mula kay Arpaksad, sinong naging anak ni Arpaksad? Si Eber po. Sheila. Meron pa. Sheila Sino? po. Sheila. Okay. Si Sheila or si Sala. Oh, sino ang significant person na bumaba mula kay Sheila? Si Sheila. Eber po. Si Iber. Xavier. Okay, si Iber. Dito pa lang nagsimula kay Iber yung tinatawag ng mga Hebrews. Nasundan niyo po? Okay. Yes po. O ngayon, ito ang tanong ko para hindi kayo malito dito. Ang mga Hebrews ay galing sa lahi ni Iber. Lahat ba ng lahi na bumaba galing kay Iber ay mga Hebrews? Opo. Yes po. Yung lahi ba ni Aram, Hebrew? Hindi po. Hindi. Yung lahi ni Lod, Hebrew? Hindi po. Hindi. Same thing with Ashur. Hindi Hebrew yun. Walang Hebrew na nanggaling dyan kina Ashur dahil ang Hebrew galing kay Iber na anak ni Shelah, na anak ni Arpaksad, na anak ni Shem. So lahat ba ng Hebrew ay Shemite? Opo. Opo. Oo, dahil lahat sila galing kay Shem. Oh. Pero lahat ba ng Shemite ay Hebrew? Hindi po. No. Hindi, dahil ang although itong kay Aram ay mga Shemites, hindi, walang Hebrew na nanggaling doon. Dahil ang Hebrew ay galing kay Iber. Eber. Nakuha nyo. Ngayon, si Iber nagkaroon ng 2 anak. Si Peleg. Okay. Oh, yan na si Talig. Peleg. Peleg. Joktan. Okay. Si Peleg. Hebrew si Peleg. Po. Yes. Opo. Kasi anak siya ni Iber. Opo. Oh, sino pa yung isang anak? Joktan. Joktan. Okay, si Joktan. Si Joktan, Hebrew ba? Opo. Okay. Yes. Bakit? Kasi lahi sila Anak ni Eber. 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 O, sino ang significant na anak ni Joktan? Si Joktan. Shiba. Oper. O, yung tatlo Si na. Ophir. Si Ophir, si Shiba, Hila. saka si Tarshi. Habila. Hindi po Habila. anak ni Joktan si Tarsis. Okay. Si Tarsis ay anak ni Japhet. Japhethite yan. Si Japhet may anak si Jaban. Anak ni Jaban si Tarsis. So hindi po Hebrew si Tarsis. Nakuha niyo, anak siya ni Japhet eh. Apo siya ni Japhet. Okay. Pero Yes, tas- bakit napasama sa kasaysayan natin si Tarsis? Kasi itong apo ni Japhet sumama kina Ophir, Habila, kila Shiba. Humiwalay ito si Tarsis. Okay, so ito sina Ophir, Habila, Shiba. Okay, so hayaan nyo na yung spelling. At nung naglakbay itong lahi ni Joktan, papunta dito sa, pakicheck nga kung sino itong pumapasok, papunta dito sa east, sumama sa kanila yung apo ni Japhet. Okay. Sino yon? Si Tarsis. Tarsis. O yan, sumama siya. Si Tarsis ba ay Hebrew? No. Hindi. Hindi siya Hebrew. Japhethite yan. Japhethite po. So in short, foreigner siya sa lahi ni Joktan. Hindi. Ang Joktan. Okay. So sino lang ang mga Hebrew? Joktan, Ophir, Habila, Shiba, Peleg. Tarsis ay hindi Hebrew. Japhethite. Japhethite yun. Okay. O pumunta tayo dito sa lahi ni Peleg. Si Peleg isinilang si ano na? Si Rio. Rio. Pababa na yan. Pababa. Hanggang kay Abraham. Abraham. Okay. Abraham. Mula kay Abraham, sino ang significant na isinilang na?
Isaac. 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 Tumalo na tayo. Mula kay Isaac. Sino? Jacob. 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 Okay. Israel. Mula kay Jacob. Sino na? Tribes. Okay. Judah. Yes. The 12 tribes of 12 tribes. Judah. Okay. The 12 tribes. Okay. O, ngayon, si Jacob, siya ang tinawag na Israel. Israel. Okay, so ito ang tanong ko para maintindihan nyo ito. Lahat ba ng Israelites ay Hebrew? Yes. 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 Oo, Yes. kasi galing kay Eber. Pero lahat ba ng Hebrew ay Israelites? Hindi po. No. Hindi. Kasi sina Ophir, hindi yan mga Israelites. Galing kay Jacob. Dahil ang Israel ay galing lang kay Jacob, the 12 tribes. Okay. Ngayon, ang 12 tribes naman ay nahahati. Siyempre, 12 nga sila eh. Isa sa mga tribe, 12 sila, correct? Oh, may nag-ano na yung ano diyan, paki-check yung sound, yung audio. Among the 12 tribes, merong isang tribe diyan na tinawag ni Tribe of Judah. Correct? Opo. 'Di ba 12 tribes yan? Marami itong tribes na 'to. Dami niyan. 12 tribes, clan by clan. Oo. Hindi na natin i-specify. Basta ang ilagay natin diyan isa ay si Judah. Ito ang tinatawag na Hudyo. Jew. The Jew. So ngayon tatanungin ko kayo, lahat ba ng Hudyo ay Israelite? Hindi. Hindi. Po. Hindi Opo. po. Lahat ba ng Hudyo ay Israelite? Yes po. Yes Opo. po. Yes, kasi anak siya ni Judah. Ay, anak sila ni Jacob. They belong also to the 12 tribes. Pero lahat ba ng 12 tribes ay Hudyo? Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi. Kasi ang Hudyo lang na Yung mga sinasabi lahi lang ni ay Judah. ang lahi ni Judah. Yeah. Ngayon, para lituhin ang mundo, ang ginawa ng mga nag-translate ng Bible at mga historians, ginawa na ang Hudyo daw ay relihiyon. Hindi po, hindi yan relihiyon. Ang Hudyo ay Line. tribe. Of Judah. Nakuha na ninyo. Ito na ang istorya. Pagkatapos ng baha, itong sina Ophir, Havila at Sheba, nauna nang lumarga papunta dito sa ating bansa. Yan ang Ophir. Pagkatapos ng baha. Correct. Noong panahon na yun, wala pang Israelite dahil hindi pa isinisilang si Abraham. Hindi pa isinisilang si Jacob. Wala pang 12 tribes. Nakuha po ninyo? Pero may mga Ophirians na. Saan pumunta ang mga Ophirians? Dito sa ating bansa. Sila ang totoong Ophirians. Is. Nakuha po ninyo? Mga Hebrew? Yes, mga Hebrew. Israelites ba ang mga Ophirians noon? Hindi. Yung tunay, sino ang mga to? Yan ang mga Negrito, mga kulot, mga baluga. Sila yun. Sila ang tunay na Ophirians. Baluka. Oo. Sila yung totoong Ophirians. Sila yung totoong nagmamayari ng mga ginto. Kaya nga sa history ng ating Pilipinas, wala pa sina Magellan, wala pang mga dayuhan dito, nagmimina na ang mga Negrito. They are the first miners. Nakuha ninyo. Ngayon, back to Eber. Alam ba ni Peleg na merong mga Negrito? Alam niya, kapatid niya si Joktan eh. Correct? Nasusundan niyo po. So, alam ni Peleg na nagmimina itong kapatid niyang mga Joktanites, mga Negrito. Yes, magkapatid sila eh. Alam ba ni Peleg na may kamag-anak sila na mga Hebrew dito sa silangan? Yes, kilala niya kasi mga Joktan yan. Correct? Ngayon, isinilang si Abraham, isinilang si Jacob, nagkaroon ngayon ng 12 tribes. At isa sa 12 tribes, tribe of Judah. Sa 12 tribes, meron mga Levites. Isinilang na si Solomon, si David. Correct? Nagpasalin-salin ang kwento mula kay Abraham, mula kay Jacob. May mga kamag-anak tayo doon sa east. Correct?
Sino sila? Ay, yan yung mga lulo, kapatid ng lulo natin ng lulo. Kapatid ni Lolo Peleg yun, ang mga nandun. Si Joktan, si Lolo Joktan. Sila yung mga nasa silangan. Ngayon, panahon ni King Solomon, itinayo ang temple. Naghanap sila ng gold. Ano ang sabi? Pumunta kayo sa silangan. Yung mga kamag-anak natin doon, yung mga descendants ng ating ng lolo, yung kapatid ng lolo ni Peleg, kapatid ni Lolo Peleg, mga minero nandun sa east, doon tayo kumuha ng gold. Kaya si King Solomon ay nagpahanap ng gold dito sa silangan. Sino ang nagmina? Mga descendants ni Lolo Joktan. Dinala saan? Sa Israel. Sino ang humawak? Solomon. Correct. Itinayo nila ang bansang Israel. Itinayo nila ang heavenly kingdom. Correct. Naintindihan nyo? Ngayon, eto na. Nung sinakop ng mga Assyrians, dahil nagkasala ang 12 tribes, sinakop ng mga Assyrians ang Israel. Ngayon, itong 11 tribes na ito, nawasak ito. Saan sila pumunta? Kumanlong sila sa silangan. Asia hanggang East. Dito nakarating sa atin. At humalo sila doon sa descendants ni Joktan. Yung mga dumating dito sa Pilipinas na sinasabi na sumakay ng balangay, yung boat, tapos yung mga dato-dato, kung ano-ano, lahat yun ay galing sa Israel. Mga descendants yun. Naglakbay sila ng naglakbay. Sumakay ng dagat at dumating dito. At nakiusap sila sa mga ninuno sa mga descendants ni Joktan. Bigyan nyo kami ng matitirhan. At binigyan sila ng matitirhan. Yung mga dato na yan. Kaya sila ang nasa lowland. Itong mga Joktanites nasa bundok at sila ay nagbabantay ng ginto. Sila ang owners nun. Ngayon, ano ang ginawa ni King Solomon? Pinahakot niya rin ang gold. Sa pagtakas ninyo, may iniwan si Solomon na the Code of Solomon yan, mga instruction. Dalihin nyo ang ginto kung saan yan nagmula. So, nung tumakas ito, hakot nila ang mga ibang ornaments, ibang mga ginto. Pero may naiwan ba? Yes, yung naiwan sa Jerusalem ay pinaghati-hatian na ng mga Assyrians, mga Europeans, etc. etc. Pinaghati-hatian na nila yon. Okay, ngayon, nung umalis ang 11 tribes, nawasak na sila, nagkalat na. Sino ang naiwan sa Jerusalem? Yung mga Jew. Yung mga Hudyo. Kasi yun ang sinabi ni Aba kay King Solomon. Dahil sa pagkakasala mo, wawasakin ko ang kingdom. Pero dahil sa pagmamahal ko sa Jerusalem, may iiwan dito ang tribe ni Judah. Nandyan yan sa kings. Kaya, nung isilang ang Messiah, sino ang inabutan niya sa Israel? Sino ang inabutan niya sa Jerusalem? Diyos. Yung mga Hudyo, dito isinilang ang Messiah. Sila ba ay mga Israelites? Yes, mga Opo. Israelites. Sila ba ay mga Hebrew? Yes, dahil lahat galing kay Iber. Correct. At dumating ang Messiah, anong sabi niya? Hanapin nyo ang mga nawawalang tupa ni Israel. Alin ang tinutukoy? Hanapin. Itong 11 tribes na nawasak noong sinakop sila ng mga Assyrians, nagkalat na kasi buong Asia. Correct? Yun ang pinagbilin, nahanapin nyo. So, ang maaabot lang ni Messiah at the time ay yung mga Jerusalem, yung mga Hudyo, Israelites, kaya biyahe siya ng biyahe sa mga towns, Capernaum, kung ano-ano, neighboring towns, yun, pinipreach niya yun. At sabi ni Messiah Yahawashai, mabubuo kayo. Dahil sa pag-alis ko, magsisend out ako, magpapadala ako ng mensahero at siya ang magpapatuloy ng paghahanap nitong tribes na ito, ng mga descendants nito. So that there will be one flock, one shepherd. Mayu-unite tayo sa ating kapatid na tribo na mga Hudyo. Naintindihan nyo na po?
Po. Yada. Itong mga Hudyo, Yada. nung umalis ang Misaya, ito naman yung sinalakay ng mga Romano. In fact, nung kapanahon ng Misaya, andun na sina Pilato. Gustong mag-declare nitong mga Hudyo ng Kingdom of Israel. Kaya nga, pre-reclaim nila si Messiah Yahweh siya pagpasok sa Jerusalem. Blessed is he who comes in the name of Abba Yahweh. Osana, Osana, nagwawagay sila ng mga palaspas. Na-threaten si Pilato. Kailangan na talagang mamatay ang ano na yan, ang Yahweh siya na yan. Dahil pinoproclaim na siyang King of the Jews. Oh. Itong si Pilato, nag-ano lang ito, nag-iinarte lang ito na ano daw siya, inosente siya sa pagkamatay ng Misaya. Ang nagpamatay daw is yung mga sarili niyang kasama niyang Hudyo. Hindi po. Dahil kahit saan pumunta si Misaya Yahweh siya, dinudumog siya ng mga Israelites, dinudumog siya ng mga Hudyo. Libo-libo, kaya nga nagmimilagro siya magpakain ng tinapay. Tama po. Kaya nga, nung pumunta si Misaya Yahweh siya, matapos niyang buhayin si Lazarus, andun, umabot na sa sukdulan ang pag-iinit sa kanya, tumakas muna siya papunta sa town of Ephraim. Nagtago siya dun. Dahil hinahunting na talaga siya. Pagbalik niya nung lumabas siya, yun, sigawan ang mga tao, the King of Israel, hinuhubad ang kanilang mga damit. Inilalatag sa kalsada, ginagawa nilang carpet para sa kanilang king. Doon na, sumukdul na talaga, mamatay ka na talaga dapat. So anong ginawa ni Pilato? Nakipagkutsaba siya kay Herod. Magkasama si Herodes at saka si Pilato, nakipag-conspire sila sa mga false teachers of the law, doon sa mga Pharisees at sa mga elders ng mga naghuhudyo-hudyuhan na mga foreigner. Kasi di ba kinumkub na sila, ang dami na doon, may Greek, Hudyo doon daw siya. Romano, Hudyo din daw siya. Sila na ang nagmimisa-misa doon sa templo. Wala na tayong pari noon sa templo. Yung mga priest na tinatawag, mga high priest, hindi na talaga sila yung Levitical priesthood dahil una nang nawasak ang Levitical priesthood nung Assyrian invasion. Di ba? Nawasak na sila, tumakbo na sila hanggang silangan. Ang naiwan lang is mga Hudyo, yung tribe of Judah. So therefore, walang priest sa templo. Sino mga priest na yon? Sila yung mga Pariseo kung ano. Kung dito sa Pilipinas, sila yung mga Padre Damaso ng mga Kastila na nagmimisa-misa na sa simbahan dyan. Mga peke. Nakuha niyo po? Opo. O, ganun ang nangyari. Ngayon, patunayan natin na itong si Pilato ay hindi talaga inosente. Kasi may narinig akong doktrina, maliligtas din daw si Pilato at saka mga Romano kasi inosente daw si Pilato sa pagkamatay ng Mesaya. Nagpapatay daw is tayo. Ay hindi po. Sila ang nagpapatay. Basahin nyo ang Acts 4:27. Herod and Pilate co-inspired with the teachers of the law and the high priests in the temple. Co-inspired. Plinano nila, plinating nila kung paano papatayin si Messiah Yahweh siya. Kaya itong hugas-hugas kami ni Pilato at sinasabing maliligtas daw si Pilato dahil naghugas kamay, kalokohan po yun. Acts 4:27. That is history. Ang gospel is history kung ano mga pinagdaanan ni Messiah Yahweh siya. So, what happened? Pinapatay nila ang Messiah. Pero bago namatay ang Messiah, ano ang sabi? Magsusugo ako ng mensahero. Predicted na yan bago pa siya isilang. Sinabi niya rin, Malakay, I will send my messenger, the messenger of the covenant. At nung siya ay nabubuhay dito, anong sabi niya? Pag namatay ako, ako'y aalis. Dahil kung hindi ako aalis, hindi isisilang ang mensahero. Which is tinawag na naman nilang advocate, another label. Hindi po, yung mensahero yun na sinabi niya sa Malakay chapter 3. Tapos sinabi, Holy Spirit daw ang mensahero. Multo, hindi nakikita, invisible. Kalokohan po yun. Bakit? Nandyan sabi ang mensahero na ipapadala niya, pag alis niya, may darating, hintayin nyo, he will prove the world to be wrong about sin, righteousness, and the law.
Patutunayan niya na mali ang mundo. At siya ay magti-testify tungkol sa tunay na nangyari sa akin. He will testify about me. That is now happening. Yada. Anong napanood ninyo? The Messiah series. That is my testimony. Kung ano talaga ang ginawa nila sa Messiah. Yada. Lahat ng napanood ninyong video, that is my testimony. Yada. Halaluaya. Lahayam. Yada, halalwaya lang. Sino po Yada. yung sa barko Halalwaya, alahaya. napunta sa Beyond the Coast? Saan po? Yung napunta sa Beyond the Coast, yung sa African side. Sino po sa tribes? Ito, Hudyo. Ito. Yung natira po? Yung tribe of Judah, yung naiwan sa Jerusalem. Kasi pagkaalis ng Messiah, 70 years after na umalis ang Messiah, talagang pinagmalupitan na sila ng Romano. Kung dati colonized lang sila, ngayon pinalayas na sila. Pala yun. So saan sila tumakbo? Tumakbo sila pababa sa Africa. Bakit Africa ang napili nila? Kasi kakulay nila halos ang mga tao dun. Pagdating nila sa Africa, in modern history, naganap ang transatlantic slave trade na hinakot sila ng mga barko at ibinenta sa pagkaalipin. Yun ang nag-fulfill ng Deuteronomy 28. Yun ang tribe of Judah, which is sinulat din ni Joel sa Joel chapter 3. Anong sabi? Joel chapter 3. Salita ni Messiah Yahawashi. I will call all the nations. I will try them. Ibig sabihin, lilitisin ko sila. Yun ang tamang ano doon. Hindi susubukan, kundi lilitisin. There will be a trial in court. Ano ang sabi niya? Kasi they divided my land. Inagaw nila, hinati. Nangyari, yes. 1948, hinati ng mga kalaban, ng mga Japhetites. Inagaw ang Jerusalem. Ipinaglalaban ni Messiah Yahawashi hanggang to the end. Bakit? Sabi niya, Israel is my inheritance. My tribe of Judah, you have sold as slaves. The children of Judah, basahin nyo sa Joel chapter 3. Nandyan. You have sold the sons of Judah and divided up my land. History, natupad yan. And now, the good thing is, OHC and the tribe of Judah is now starting a conference. Yada. Sinisimulan ko na yan. Yada. And the rest of the tribes nationwide, pinatitipon ko na ang mga chieftains. No one can stop. The kingdom will rise. Yada. Halaluaya. Lahayam. Yada, yada. And you are on the road, kayong mga non-baptized, you are on the road to the covenant of the kingdom. You will be part of the kingdom. Yada. 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 Lahat kayo. So I hope this is clear. Priesthood, pag-aralan nyo itong diagram na in-explain ko at what happened. So tayo ay mga Israelites na naging Ophirian by virtue of citizenship lang. Yada, hallelujah. Yada. Halaluaya. Lahayam. We are Israelites. We are Israelites na tinawag na Ophirian ngayon dahil nakitira tayo dito sa lupa ng mga Ophirians na kapwa Hebrew natin. Yung lolo Peleg natin at saka si lolo Joktan na ama ni Ophir, kaya may mga Ophirians, dito tayo nagganlong. At tinanggap nila tayo. Yung mga ninuno natin, yung mga sumakay ng balangay, dato, raha, kung ano-ano, yun. Sila yun. Saan sila galing? Galing ng Israel, galing ng Jerusalem. Bakit sila napadpad sa silangan? Dahil winasak sila ng mga Assyrians 720 years bago pa man isilang ang Messiah. Kaya nung dumating ang Messiah, ang inabutan sa Jerusalem ay ang natitirang tribe of Judah. Makaalis ang Messiah, ang tribe of Judah pinagmalupitan ng mga Romano hanggang sa inagaw na ng mga Romano ang Jerusalem. The 70 AD siege of Jerusalem. Saan pumunta ang mga kapatiran nating tribe of Judah? Bumaba sila to the South Africa. Doon sila nagkanlong. Ngayon, 400 years later maybe, ano ang nangyari? Itong mga Europeans na to, nilusob ang buong Africa. Pinaghati-hatian nila,
Sinalakay nila, hinakot nila ang mga natitirang tribe of Judah at ibinentang mga alipin elsewhere in the world. Kaya ang nagtayo ng Amerika, lahat yan, mga infrastructure dyan ng mga nauna, foundation of Africa, ay tribe of Judah na ginawa nilang mga alipin. And today, nandyan, the blacks sa Amerika. Tribe of Judah yan. Kapatid nating tribo. So I hope, priests, pag-aralan nyo ito. And testify. Kailangan bilisan yan.